Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah tafsir, andito na tayo sa Surat At-Takwir. Surat At-Takwir. Itong sura na ito, ano din to? Ipinahayag din ito sa Makkah. Alhamdulillah. Kabilang ito sa mga nauna na mga ipinahayag. So yung buong Juz Amma, sa Makkah yun ipinahayag. Liban na lang doon sa, yung naalala ko, Suratul Bayyinah, na sa Madina ipinahayag. So itong Suratul Takwir, ang kahulugan ng takwir, kumbaga iniligpit. Kumbaga niligpit yung mga bagay-bagay, yung takwir. Iniligpit, tinupi. At doon nga sa unang aya, makukuha natin yung kahulugan ng takwir dito. Yan, Bismillahirrahmanirrahim, Idha syamsu kuwirat. Kapag ang araw daw ay, kumbaga, itinupi o iniligpit. Kumbaga parang yung kung meron kang yung sinulid, ibububod mo yun. Tapos, yung araw, gaganunin. Mawawala yung kanyang liwanag. At mawawala siya sa kanyang pwesto. Kumbaga, yun yung takwir. Na kung iisipin ng tao, di ba? Gagawin yun ni Allah. Napakamakapangyarihan nga ni Allah. Napakamakapangyarihan. Dito nga alayo-layo natin sa araw. Tapos ramdam pa natin yung kapangyarihan ng araw. Diba? Pag mainit, nainitan talaga tayo. Tapos ngayon, sa panahon natin, nakakagawa pa tayo ng kuryente sa pamagitan ng araw, yung solar power at iba pa. So makapangyarihan niya. Kaya naalala ko na naman ngayon si Kisra. Sa pagkagunaw ng mundo, sasabihin ni Allah, ay namulukul ard. Nasaan yung mga hari sa lupa? Samantalang hawak-hawak niya yung sa kamay niya. Yung araw, yung buwan, yung mga planeta, hawak-hawak niya. Nasaan kayo mga mayayabang, yung mga mapang-api, yung mga hindi mananampalataya ng mga naghahari-harian sa lupa. Diba? Parang gustong sabihin ni Allah, nasaan kayo? Manlaban kayo ngayon. Ngayon kayo magpakita ng kapangyarihan nyo. Yung earth, Kumpara sa araw, di ba? Tuldok lang Tuldok lang. Napakayabang lang talaga ng ng tao. Subhanallah. Napakayabang lang talaga ng tao. So ito nga yung unang aya, Idha syamsu kuwirat. So mula rito, pinangalanan yung sura. Kasi ganun yung mga sura. Pinapangalanan sila tungkol sa either sa kung ano yung naunang nabanggit o kung ano yung mahalagang nababanggit sa sura na yun. So, Suratul Baqarah. Yung Suratul Ali Imran, yung pamilya ni Mama Mary. Diba? Tapos Suratul Nisa, tungkol sa mga yung mga ahkam tungkol sa kababaihan. Suratul Maidah, yung mesa ng huling hapunan ni Isa alayhis salam kasama yung mga disipulo. Suratul An'am, tungkol sa mga pastuling hayop na nabanggit din yung mga ahkam tungkol doon. At iba pa. So itong Suratul Takwir, sa kanya ipinangalan dito sa unang aya. Parang ganun din sa di ba? Ano ba yung natalakay natin ng mga sura? Suratul Naba, yung Suratul An-Nazi'at, Suratul Abasa. Galing dun sa mga naunang mga aya, ang mga pangalan ng mga ito. So yung unang bahagi ng paliwanag ni Ibn Kathir rahimahullah, iniulat ni Imam Ahmad mula kay Ibn Omar, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu, sino man ang ikatutuwa niya, anyan dura ila yawmil qiyamati kaannahu ra'yu aynin falyakra idha syamsu kuwirat. Sino man daw ang naghahangad na makita niya ang araw ng paghuhukom, sino man ang gusto niyang makita ang araw ng paghuhukom ngayon, na para bang nakikita niya na ito sa harapan ng kanyang mga mata. Sino man daw gusto niya masaksihan yung mga mangyayari sa araw ng paghuhukom,
Basahin niya nga ito. Itong sura na ito, Idha Shamsu Kuwirat. Basahin niya ang sura na ito, ang Suratul Takwir. At gayon din basahin yung Idha Samaun Fatarat, yung Suratul Infitar. At yung Idha Samaun Shakkat, yung Suratul Inshikak. Sa tatlong sura. Kung gusto mong masaksihan ang araw ng paghuhukom, dito pa lang sa mundo, ng pagtingin na para bang nasasaksihan mo na ito, basahin mo daw yung tatlong sura na ito. Suratul Takwir, Suratul Infitar, at Suratul Al-Inshikak. Nung kinakabisado ko ito, nahirapan ako kabisaduhin kasi parang bigat sa pakiramdam eh. Ang bigat sa pakiramdam itong Suratul Takwir. Tapos yung mga salita dito, kakaiba, malalalim yung mga Arabic dito. Yung doon sa Suratul Inshikak tsaka Infitar, mas magaan yung grammar eh. Tsaka yung mga vocabulary. Dito malalalim yung Suratul Takwir. So yung unang serye ng mga aya na pinaliwanag ni Ibn Kathir rahimahullah. So ito na, Bismillahirrahmanirrahim. Idha Shamsu Kuwirat, kapag ang araw daw ay iniligpit. Sa araw na ito ng paghuhukom sa pagkagunaw ng mundo. Waidan nujumun kadarat, kapag ang mga bituin daw ay naglaglagan. Kasi ang totoo niyan, yung lahat ng heavenly bodies may kinalaman sa isa't isa. Naghihilaan sila ng gravitational pull. Ngayon sa panahon na yun, maglalaglagan yung mga bituin. Ibig sabihin, wala nang iiral na anumang gravity o natural na puwersa na nagpapagalaw sa kanila. Dudulutin ni Allah na mawala yan. Waidal jibalu suyirat, kapag ang mga bundok ay aalisin, tatanggalin. Di ba natalakay na natin doon sa Suratul Nazi'at, yung Sahira, na kung saan magtitipon-tipon yung mga tao sa araw ng paghukom, ito mismong ibabaw ng mundo. Magiging patag na patag. Yung mga lambak nito at mga bundok nito mawawala. Magiging patag na patag siya. Waidal isyaru uttilat, at kapag ang buntis daw na kamelyo ay pababayaan, wala na mag-aasikaso. Kasing kamelyo na buntis, VIP yun eh. Tatratuhin niya ng pinakamagandang trato. Kahit anong buntis naman na hayop na pinaparami ng tao, di ba? Buntis na kambing, buntis na baka. Hanggat maaari hindi yun masasaktan, o matatapilok nga lang eh. Kasi baka makunan, ganun. Pero ito, kahit yung buntis na camel, pababayaan. Kasi abala na yung mga tao sa araw ng paghuhukom. Wa idal wuhushu hushirat, kapag ang mga bababangis na hayop ay tinipon. So, titipunin daw sa araw na ito. So, babanggit pa natin yung mga dahilan paanong sila'y matitipon. Waidal biharu sujirat, kapag ang mga dagat daw, ang karagatan ay sujirat, aapaw. At ang pag-apaw na tinutukoy dito, kasi isipin natin paano nga apaw yung dagat. Kasi doon lang naman siya, paikot-ikot lang siya, di ba? Aapaw siya kasi kumukulo. Ay nga, kapag nakita kayo nung yung mga bulkan na nasa ilalim ng dagat, kung sabay-sabay yun, napuputok at lalabas doon yung lava, kukulo nga talaga yung dagat. May sapat na init ang mundo para pakuluin ang lahat ng tubig sa dagat sa buong mundo ng sabay-sabay. So, posibleng mangyari. At ngayon lang yan napagtibay sa makabagong siyensya. So, paano yan nalaman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kung siya man yung author ng Quran, na yung kukulo pala yung dagat, na magiging apoy din yung dagat. Yung nga kapag yung meron sa Hawaii, meron doong bulkan, patuloy siya naglalabas ng lava eh. Tapos tuwing nang magtatama yung lava at yung tubig ng dagat, kumukulo yung tubig eh. Tapos matutuyo yung lava. Kaya yung isla na yun, palaki ng palaki. Palaki ng palaki yung niya. Yung
lupa. Waidal mauuda to suilat. Kapag yung batang babae na inilibing ng buhay ay tinanong, bi'ayyidam bin kutilat, sa anong kasalanan siya ay pinatay? Bakit siya pinatay? Anong kasalanan niya? Waidas suhufu nushirat, kapag ang mga talaan ng mabubuti at masasamang gawa ay nushirat, kumbaga binuklat. Waidas sama o kushitat, at kapag ang langit ay tatanggalin din. Kasi kapag sa araw ng paghuhukom, mawawala na lahat ng kung ano yung physical na mundo ngayon, magbabago, maraming magbabago. Yung langit dito kasama ng atmosphere. Kasi sa langit, sa araw na yon, mga ulap, hindi lang ulap mawawala. Pating oxygen, lahat magbabago. Lahat magbabago. Kaya mamamatay lahat talaga eh. Mamamatay lahat ng nandito sa mundo. Mamamatay. Kaya ngayong kuffar, kapag gumawa sila ng pelikula tungkol sa pagkagunaw ng mundo, di ba? Lagi silang bida eh. Gagawa daw sila ng spaceship o kung ano-ano. Hindi nila magagawa yun. Hindi nila magagawa yun. Halimbawa ang ganito, di ba? Mangyayari ito. Mawawala yung langit. Paano pa nilang mapapalipad yung spaceship nila? Eh wala ng gravity. Tapos wala ng oxygen. Eh yung mga spaceship, ang nagpapatakbo nun, kailangan pa rin nila ng oxygen para magliyab yung apoy. Ngayon pwedeng, di ba, katulad sa outer space, wala namang gravity. O wala ng hangin. Ngayon kung nandito pa lang sila sa mundo, wala rin sila magagawa. Lalo na doon sa outer space, ikontrolado na yun ni Allah. Hawak nga ni Allah lahat sa kamay niya. Wala silang matatakasan. Wala silang matatakasan. Waidal jahimu su'irat. At kapag ang impyerno daw ay pinagliyab. Waidal jannatu uzlifat. At kapag ang paraiso ay inilatag at kumbaga inilapit na sa mga tao para makita nila ang paraiso. Alimat nafsum ma'ahdarat. Sa araw na ito, malalaman ng tao kung anong kanyang ginawa na mabuti o masama. Kasi ipapahayag sa kanya lahat Wala siya may tatanggi. Kahit gaano siya kagaling magsinungaling dito sa mundo, di ba? Bawal mandurugas. Galing magano niyan Lagi siyang biktima pag siya yung nagkwento Lagi siyang biktima. May iyak-iyak pa yun. Hindi niya magagawa lahat ng iyon. So, nakakatakot nga, di ba? Nakatakot. Pero nga, kung mababasa mo itong mga ito, inshallah, hindi ka na matatakot na katulad ng takot ng kuffar. Kasi sila first time nila masasaksihan nito pag nangyari na itong mga ito. Pero tayo, tuwing ang pagbabasa natin ng Suratul Takwir, Suratul Inshikak, at Suratul Infitar, parang nasasaksihan na natin yung araw ng paghuhukom. Malalaman natin ang araw na yun ang wakas ng lahat ng kasamaan. Magiging maligaya rin tayo kasi ang araw na yun, inshallah, ang araw ng kumbaga pakikipagtagpo natin kay Allah at araw ng syempre, inshallah, makakapasok na tayo sa paraiso. So dito, mayakauyaw malkiyama. So ano ba yung mga mangyayari daw sa araw ng paghuhukom? Wahuwa takwirus syams. Yung kabilang sa mga maunang mangyayari, yung takwirus syams. Yung pagkakaligpit, pagkakatupi sa araw. Kasi ilang kahulugan din yung pagkawala ng liwanag ng araw. Actually, mga araw, kabilang sila sa mga bituin, di ba? At meron ding lifespan yung mga bituin, mga ilang bilyong taon. Ang mga batang bituin daw, ang kulay nila yung mga batang bituin. Magiging blue, batang bituin. Tapos yung pagka medyo may edad na, yan yellow. Hanggang sa kapag matanda na sila, ang kulay nila magiging red. Tapos magiging black hole. Yung black hole na yung wala, sa sobrang tindi ng gravity niya, walang dumadaan kahit liwanag. So naalala ko na naman inshallah, kung yung takwir, mawawalan ng liwanag yung araw, tama pa rin kasi bandang huli yung araw, mawawalan talaga ng liwanag sa dulo ng kanyang buhay. Diba? Scientific miracle na naman na may tuturing. Mashallah. Yung mga araw mawawalan talaga ng buhay. Mawawalan ng liwanag, kumbaga.
Kasi nagpapaliwanag kasi sa sa star, sa mga bituin tsaka sa mga araw. May nangyayari kasi sa kanila na nakatulad ng nangyayari sa sa nuclear bomb tsaka sa sa nuclear power plant. Yung tinatawag nilang fusion. So nagkakaroon daw ng reaction yung hydrogen ng marami sa sa araw. Kaya nga ang pinakamalakas ngayon ng mga bomba, yung hydrogen atom pinapasabog nila. Yung hydrogen bomb. Atomic bomb pa rin yun na may tuturing. Hydrogen. So nagkakaroon ng mga pagsabog doon sa sa surface ng araw. So minsan mangyayari na sobrang lakas ng pagsabog, doon naman lalabas yung tinatawag nilang solar flare. Na yung solar flare actually delikado pa rin sa atin yun eh. Ang layo na ng araw, di ba? Yung liwanag tumatakbo siya 300,000 kilometers per second. Ang bilis nun. Kahit si Kambal hindi niya matatapatan yung 300,000 kilometers per second. Sa sobrang layo ng araw, ang liwanag ng araw 8 minutes, 8 minuto bago makarating dito. So kung aalis ka rito, pupunta ka ng bayan, dahan-dahan na lang takbo mo eh. Takbong 30, 40. Mauna ka pang makarating ng bayan bago makarating yung araw, yung liwanag ng araw na umalis sa parehong oras ng pag-alis mo rito. Ang layo. Kaya nga yung yung kung iahambing daw yung kung minsan kasi pag nilalagay sa mga drawing yung solar system, isipin natin maliit eh. Pero merong gumawa ng yung isang football field, nakita na kayo yung football field, di ba malaki, mas malaki pa sa basketball court. Yung araw daw, kung sa solar system, ganun lang siya kaliit ko sa solar system. Kasi malayo pa inikutan ibang mga planeta eh. Tapos yung mundo, siguro parang na lang, di ba? Butil ng buhangin. Ganun na lang kaliit yung mundo. So mawawalan ng liwanag ang araw. Sinabi ni Ali bin Abi Talha, mula kay Ibn Abbas, radiyallahu anhum, idha syamsu kuwirat, ya'ni udlimat, kapag dumilim ang araw, na wala ang liwanag. So nga, scientifically, tama. Scientifically, tama. So kapag nag-aaral ka talaga, may kita mo yung lalong titibay yung pananampalataya mo na nasa tamang relihiyon tayo. Kasi sino makakaisip nito? Na yung araw bandang huli, didilim, mawawalan ng liwanag. Di ba? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi naman niya nasaksihan nito. At actually, bago pa magpalit ng kulay yung araw, di ba mula sa pagiging blue, kahit sa apoy yun yung kulay na yun yung kulay ng apoy na, ang pinakamainit na apoy sa kalan, yung kulay blue. Kaya makaka-achieve ka lang talaga ng blue na apoy kapag maganda yung sunog ng kalan mo sa gas range, sa kalan na LPG. Pero usually ang apoy sa sa gatong dilaw lang talaga. Kaya efficient din yun LPG. So blue yung pinakamagandang apoy sa kalan. Pinakamainit. Tapos yung sa gitna yung yung dilaw. So bago magiging dilaw, yung kulay blue na star, ilang bilyong taon mo nang lilipas. Ilang bilyong taon. So hindi yun nasaksihan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipinahayag talaga ito ni Allah sa kanya. Waqala al-Awfi anhu, at sinabi al-Awfi rahimahullah tungkol dito, dahabat, kuwirat, ibig sabihin nawala. At sinabi ni Qatada, dahaba daw uha, nawala ang kanyang liwanag nung araw. Waqala Sa'id bin Jubair, kuwirat, ibig sabihin ay gurat, na sinabi ni Sa'ad bin Jubair, na ibig sabihin dito yung o Sa'id bin Jubair, kuwirat o gurat, kumbaga yung paglubog, lulubog yung yung liwanag. Parang black hole pa rin. 'Di ba? Kasi yung black hole, pag may dumaan doon liwanag, sisip-sipin lang nun Hindi na makakatagos sa kabila. Hindi na makakatagos sa kabila. At sinabi ni Abu Saleh, kuwirat, ulkiyat. Sinabi naman ni Abu Saleh, ulkiyat, ibig sabihin, ibinaba.
Sa parehong kahulugan din. At gayon din, at takwiru jam'u shay ba'dahu ala ba'ad. Yung takwir, yung itutupi mo raw pagsasamahin mo isang bagay, yung isang dulo nito patungo sa isang dulo nito. Parang ganyan. Yan, takwir. Kaya nga doon sa ibang translation, ito yung binasa natin kanina, pagtupi. Si tinutupi, inililigpit yung araw. Inililigpit yung araw. Wa minhu takwiru al-amama wa jam'u thiyab ba'daha ila ba'd. Sa halimbawa dito, kapag itinupi daw yung umama, yung balot sa ulo ng mga Arabo, o kaya yung tob itutupi, yung damit itutupi, takwir din ang tawag doon. Itutupi, ililigpit. So ganito raw ang sinabi ni Allah. Fama'na qawluhu ta'ala, kuwirat jam'u ba'diha ila ba'd, thumma laffat farumiya biha wa idha fa'ala bihada wa idha fa'ala biha dalika dhahaba du'uha. So ganito raw yung ibig sabihin dito, na ito ay kumbaga itutupi at kumbaga ng ano kasi, yung laugh kasi parang ito na lang sample natin, no. Sabi dito sa jam'u ba'diha ila ba'd. Pagsamahin daw yung isang parte sa isa pang parte. At luffat, irorolyo. Tapos itatabi. Sabi namin gagawin ni Allah yun sa araw. Gagawin ni Allah yun sa araw. Itutupi niya, irorolyo. Tapos itatabi niya ng ganyan. So, tapos yung tao, ang yabang, di ba? Napaka walang kwenta natin. Kumaga, naliliit tayo kapag nakikita natin mga ganitong aya. At syempre, mas dinadakila natin si Allah, alhamdulillah. So, yung ganyan iniulat ni Imam al-Bukhari mula kay Abu Hurairah, Asyamsu wal kamaru yukawwirani yawmal qiyamah. Subhanallah. So, merong hadith. Ito rin sinasabi ko kanina. Yung araw at ang buwan, parehong itutupi ni Allah sa araw ng paghuhukom. Parehong itutupi ni Allah nang magkasama sa araw ng paghuhukom. Pero nga di ba? Ipapaloob niya, yan yung araw, yung buwan, papaloob pa ni Allah dyan sa loob. Yan. So, gaganyan niya lang, subhanallah. So, napaka makapangyarihan ni Allah. Allahu Akbar. So, dapat napakainam talaga na nag-aaral. Kasi paano mo patatatagin yung pananampalataya mo kung hindi ka nag-aaral ng ganito, di ba? Nanguhula ka lang. Feeling mo lang. O nag-aangkin ka lang ng pananampalataya. Kaya nga mga mangmang, mga pilingero yan mga assuming yan Nag-assume lang yan na may pananampalataya sila. Feeling lang nila. Feeling nila walang saysay yung kaalaman kasi kung ano mang nagagawa ng may alam, ano mang nagagawa ng maalam, kaya nilang gawin kahit hindi sila mag-aral. Mga pilingero, kumbaga, wala. So, dito tayo sa tunay na kaalaman na magdudulot ng pananampalataya, insyaallah. So, tutuloy natin ito, insyaallah. Napakaganda ng sura na ito. Nababanggit ko sa inyo, kumbaga, nahirapan akong kabisado kasi parang bigat sa pakiramdam. At ang haba nga ng tafsir niya. Maikli lang siya ng sura, pero ang haba ng kanyang tafsir, mashallah. Kasi bawat isang salita sa kanya, ang malalim na salitang Arabic. Maraming binanggit at maraming posibleng magiging kahulugan. Alhamdulillah. Maikli lang yung sura ilang salita lang siya pero ang lawak, ang lalim ng kahulugan. Alhamdulillah. Tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.